Hi mga ka-trader, ako si Ann, Asumi Pinoy Chartist, Facebook, Mambusaw Investing YouTube channel. Paki-like and subscribe naman yung YouTube ko, libre naman po yung subscription. Magte-technical analysis ako, fundamental analysis ng gold or SAW-USD. Last 3 years, starts 2022 hanggang 2026, ang gold ay nag-bull run. Then, first quarter of 2026, gold na nag-correction. Bawat bull run may correction. Gold, kung Asian pa talaga natin, mga kanununuan natin, ginagamit na talaga ilang. Kung titingnan natin ang cycle ng gold, talaga siya, sinasabi nilang magda-down. Kung titingnan natin ang history ng gold, it's correction. It's only correction. Cycle ng gold is only, titingnan natin ang gold, cycle niya ay correction. At ang gold ito ay panlaban sa inflation. So, sa bawat market, merong inflation. Nakabase ako dito sa Middle East as a current review. Sinek ko dito sa Bahrain Gold Reserves 130 tons. Kung i-convert natin sa GDP population nila, mas mayaman sila sa bansa. Mas mayaman sila. Kung convert the number of population ng Bahrain. Sa Pilipinas, meron tayong 130 tons current ngayon. Mas mababa siya. Pantay lang ng Bahrain. Yung Bahrain, ang population is just a million lamang. Philippine population is just a 100 plus million. Meron tayong 130 tons of gold reserve. So, we can fight the inflation. Ating inflation ay mababa lamang 6 to 8% average per annum. Kahit nagkaroon pa ng mataas na taas ng oil nakaraang pero in demand. Pero kung total mo siya for the average inflation is 6 to 8%. Siguro this year baka umabot ng 10% gawasan nangyaring geopolitics. Nakaraang linggo merong CPI at PPI data. Ito naman ay hindi nagpakita ng malaking market shock. Nabawasan ang pressure ng aggressive ng Fed policy. Kung sa US Fed policy, kung sa atin Central Bank ng Pilipinas. Noong July, nagkaroon ng mahina ang retail sales natin ng US. Ngayon, kung bumababa ang dollar, umaakyat ang gold. So, tingnan natin ngayon ang ating technical analysis ng gold. Ngayong linggo, merong building permit. Titingnan natin sa building permit, but mayroong FOMC meetings sa Friday. Hindi po sa, at meron palang FOMC meetings sa Thursday. Abangan natin yun kung ano magiging desisyon nila. Pero ngayong September, expected na ang Fed tataas ng interest rate gawa sa nangyaring lumabas na data ngayong CPI at saka TI. Pero ngayong September, Fed ay hindi magtataas ng interest rate. Now, let's go back to the technical analysis ng gold. Si gold kasi may trend siya. Magandang trend ng gold, maganda mag-trade dito kay gold. Pero kung baguhan ka, mas maganda doon tayo sa market na hindi masyadong risk. Kasi silang gold, fit talaga siya ng market. So, hinay-hinay tayo sa pag-trade dito. Count natin ang ating position sizing. Kailangan natin i-count ating position sizing dito. So, compute natin sa ating capital. Kaya kailangan natin gumamit itong mathematics. Ayan. Babasahin natin ang market targets. Ngayon, binabasa ko ang market gamit ang Elliott wave pattern. Naglagay na ako dito ng long-term trend line. So wave 1, so wave 2, so wave 3, wave 4, wave 5, 4-hour time frame. Kahit currently yung market nagkaroon sa ng rejection ng start ng flat wave count siya ng sa area na to. Kaya, make sense sa akin na umakyat siya. Tas, ngayong buwan. Make sense sa akin na umakyat ngayong buwan. Eh, kung titingnan natin, ang market, it's due for correction after niya akyat dito. So, tingnan natin. Sa wave 3 cycle, so, abutin itong area na to. Dito sa magwe-wave 2. Dito ako aking level. So, kung saan ang aking resistance. Ito yung aking resistance. Second resistance. First take profit, second take profit. Kasi may possibility trend ng market. Wave 2, wave 3, 4. Saan sa nag-test? Saan sa consolidate? Doon naman siya babalik. May possible trend ng market. Kahit titingnan natin siya. Careful dito. Titingnan natin siya sa 6 months.
candle na top and tail. Top and tail candle, kung susukatin ko siya sa Fibonacci retracement. Maturity ang candle nagre-3%. Pa nga siya umabot ng 2,836 pa lang. So, abangan ko siya dito sa 3,800 retracement, sa 50% ng retracement. Pero kahit may 50% retracement to, lalagyan ko siya na 50% retracement, tingnan ko siya kung meron siyang resistance sa area na ito sa daily time frame o sa 4-hour time frame. This is to 6 months to 6 months time frame. Balik ako sa daily time percent ng candle. So, nasa 50% siya bago siya mag-high. Ito yung kanyang resistance, mutual resistance. Ito yung minor. Possible na dito siya, dito sa area na to, mag-consolidate siya dito bago siya bumaba. Makumpleto niya ang wave 5 count na ito. Ibig sabihin na bababa na siya. Tulad ng sinabi ko kanina, babalik ako sa 4-hour time frame. Wave 1, 3, 4, so wave 5. Hanggat hindi niya makumpleto ang wave count, wave 5 count niya, yan siya. Hindi ko, but based on the research, it takes 2 years ang accumulation ng mga investor dito. 23rd, you can start accumulate. Pero current ngayon, as a swing trader, ito muna yung dito yung aking key level sa 4-hour time frame. Andito yung aking profit dito sa area na to. Possible niya hanggang dito na lang siya. Dito, no, I cannot say dito. Dito 60% lang siya dito ng candle na to. Sa kanyang 6 months candle, stop and tail. So, expect a 50% retracement. Kung bababa man siya, another key level ko. Or, watch pa rin ako dito. Ito yung pinaka-major key level ko. Ang area na to is 3,500 for long term. Dito, sa swing trade for 2 to 3 days, 1 week. Una po, ito yung aking first trade ng SAO USD, mga next week sa Wednesday, aking midweek reversal trade. Magandang araw at sa susunod na Wednesday, magkita-kita po tayo.